ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanyang kapangyarihan ng Panginoon nang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dalang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya tumakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o sabihin tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoon. Hanggang saan ba yung pagtulong natin sa ating kapwa? Hanggang saan aabot yung pagtulong natin sa ating kapwa? Kung minsan tumutulong tayo sa kapwa, pero nililimitahan natin yung ating pagtulong. Kapag di na kaya, iniiwanan na yung taong tinutulungan. Pero sa Ebanghelyo na binasa natin ngayon, kakaiba yung ipinamalas ng mga lalaking tumulong sa isang paralitiko para makalapit kay Jesus nang siya ay mapagaling. Itong mga taong to, hindi nila iniwan yung isang paralitiko. Noong una, nahihirapan silang dalhin kay Jesus ang paralitiko, dahil sa sobrang dami ng taong nakapaligid kay Jesus. Kasi nga naman, paano ba naman hindi dadami yung tao? Bukod sa mga tao na gustong gumaling, nandun din yung mga usisero. Kasama na dun yung mga Pariseo at Skriba na tinitingnan yung bawat galaw ni Jesus. Yung mga lalaki na tumulong, mabuti yung kanilang hangarin nila para sa kanilang kapwa. Kasi gusto talaga nilang makatulong sa kapwa. Kaya nung ginawa nila, kahit na mahirap, gumawa sila ng paraan para makalapit kay Jesus at maidala yung lalaking paralitiko. Tinanggal nila yung bubong. Doon nila pinadaan yung lalaking paralitiko. Kaya naman namangha si Jesus sa kanilang ginawa. Kaya nasabi ni Jesus doon sa paralitiko, "Pinatatawad ka na sa iyong kasalanan."
Hindi lang po pisikal na karamdaman ang pinagaling ni Jesus, pati yung sugatang kaluluwa ng isang paralitiko. Marahil itong paralitikong ito dahil sa kanyang kondisyon, no, down na rin siya sa kanyang buhay. Nawawala na rin siya ng pag-asa. Wala na rin siyang sigla dahil din sa mga kanyang nakaraan na kasalanan. No? Kaya anong sabi ni Jesus? Pinatatawad ka sa iyong mga kasalanan. No? Oo nga naman, no? Aanin mo ang magandang kalusugan o malusog na pangangatawan kung sugatan naman ang iyong kaluluwa sa kasalanan. No? Mabuti na lang po may taong may mabuting kalooban. Hindi nila iniwan yung paralitiko. Ito talaga yung tunay na kaibigan. No? Kasi ang tunay daw na kaibigan, makikita mong tunay na kaibigan yan kapag hindi ka iniwan sa oras ng kahirapan. Yan ang tunay na kaibigan. No? Hindi sila yung mga fair weather friends. No? Ano ba yung mga fair weather friends? Yung mga tao na kaibigan ka lang sa sarap at ginhawa. Pero sa hirap, iiwan ka. Marami pong ganyan. Kaibigan ka lang kapag merong makukuha sa'yo. Kaibigan ka lang sa kasiyahan, no? Sa kainan, sa inuman. Kaibigan ka lang kapag ikaw ay may pera at meron silang makukuha sa'yo. Merong mga ganyan. Hindi yan mga totoong kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, ang tunay na kaibigan, no? Sa hirap, dadamayan ka. Hindi ka iiwan. Katulad po ng mga lalaking tumulong sa isang paralitiko. No? At dahil din po sa kanilang pananampalataya at malasakit, no, itong mga lalaking tumulong sa paralitiko, hindi lang po pisikal na karamdaman ang pinagaling ni Jesus, pati yung sugatang kaluluwa ng isang paralitiko gumaling din. Yung pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, yan po ay nagdudulot ng pag-asa sa mga taong may pasanin sa buhay. Yung pagiging creative at resourceful, no, ng pagtulong sa kapwa, ito po'y sumasalamin kung anong pananampalataya meron tayo. Yung pagtulong sa kapwa para mapalapit sa Diyos, ito po'y magandang halimbawa ng pagpapakita na buhay ang ating pananampalataya. Dahil sa tunay na pagkilos na may malasakit, pagkakawang gawa na may pagmamahal. No? Sana all, no? Sana ganito lahat sa ating simbahan. Yung iba kasi, sa halip na tulungang mapalapit sa Diyos ang kapwa, anong nangyayari? Kung minsan nadi-discourage, nadidismaya, mas lalo pang lumalayo dahil sa mga magaspang na ugali. Minsan nagmisa po ako sa isang simbahan, dumating ako doon na maaga, no? Hindi mo na ako nagbihis ng pangmisa. Pumunta ako doon sa likuran, naghihintay ako ng mga tao. No? At sa may pintuan, merong mga namamalimos, merong mga nagtitinda ng sampagita. No? Maya-maya, may dumating isang babae. No? Ang bagsik ng muka. No? Naka-uniform pa naman. No? Isang church worker. Basta sinabihan niya yung mga tao doon. Kasi hindi niya napansin, nandun na ako. Hindi niya ako nakilala, na pari din ako. Kasi hindi pa nga ako nakabihis. No? Sinabihan niya yung mga tao doon, tinitingnan ko lang siya. Umalis kayo dyan, andyan na naman kayo. Ang aga-aga ninyo, nandyan kayo. Ganun yung approach niya
doon sa mga pulubi, tsaka doon sa mga nagtitinda ng sampagita. No? Ang bagsik talaga. No? Kung minsan, nakaka-discourage talaga, nakakadismaya yung ganitong ugali ng isang tao, no? Naturingan na sa simbahan, pero kakaiba yung ugali. No? Sa halip na makaakit ka ng tao na pumasok sa simbahan, ang mangyayari tuloy, hindi na sila papasok. Hindi na rin sila magsisimba. Anong sasabihin nila? Ba't pa ako magsisimba? Kita mo naman yung nandiyan, ang sasama na ugali, ang bagsik. Kuminsan ganun po tayo. Sa halip na maakit natin yung iba, nadidismaya. Sa halip na makapagbigay pag-asa tayo sa iba, baka mas lalo pa silang nabibigatan kapag nakita ka dahil sa magaspang na pag-uugali. Mga kapanalig, papalapit na naman po yung paggunita natin sa araw ng pagsilang ni Jesus. Magandang tanungin natin, meron na ba tayong taong natulungan para mapapalapit sa Panginoon? Meron na ba tayong taong nabigyan ng pag-asa? Yung makita ka lang, makausap ka lang, nagkakaroon sila ng pag-asa. Meron ba tayong mga taong natulungan na talagang nangangailangan ng malasakit at pagkalinga? Kung wala pa tayong natutulungan, umpisahan na po nating na tumulong sa mga nangangailangan, sa sarili nating bakuran, sa pamilya, sa kapitbahayan, sa parokya, sa inyong kapilya. Baka may mga tao na gustong mapapalapit sa Diyos. Baka ikaw nang hinihintay na instrumento ng Diyos para mailapit sila sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, buksan natin yung ating puso at isipan. Maging instrumento nawa tayo ng pagbibigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan ng tulong.